Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng linggo at ngayon po ay araw ng pagsamba sa ating Panginoon. Alam ko pong miss na miss nyo na po ang pumunta sa ating bahay-sambahan. Subalit dahil sa ating sitwasyon, tayo pa rin ay nasa pandemic. Kaya po ang lahat ay talagang inaasahan na talagang nasa bahay lang po. So, hayaan po natin at darating din ang panahon na tayo ay magsasama-samang muli upang magkaroon tayo ng fellowship, yung ating mga banding, yung ating mga kwentuhan, yung ating mga tawanan. Magagawa natin yan kapag tapos nitong pandemic. Tayo manampalataya lang sa Panginoon at patuloy na manalangin sa Kanya. Okay? So, ang lahat po ay handa na. Hayaan niyo pong basahin ko po ang verse para sa ating panawagan sa pagsamba. In Psalms 9, verse 1 to 2, it says, I will give thanks to the Lord with my whole heart. I will recount all of your wonderful deeds. I will be glad and exult in you. I will sing praise to your name, O Most High. Tayo pong lahat ay manalangin. Makila namin Diyos ng pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa buhay at kalakasan na aming taglay, sa patuloy ng pagpapahiram ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga taong ginagamit mo upang daluyan ng lahat ng pagpapala para sa amin. Maraming salamat po sa hanap buhay namin, ng mga negosyo, Panginoon, na pinagkukunan namin ng aming pangangailangan sa araw-araw. Panginoon, sa umagang ito, ang hiling namin ay pagka linisin niyo ang aming mga puso at aming mga isipan, Panginoon, sapagkat kami ay haharap sa inyo. Bigyan niyo po kami ng mapagkumbaba ang puso kung sa gayon inyong tanggapin ang lahat ng aming panalangin, ang aming pagpupuri sa inyo. Panginoon, dalangin din po namin na pagpalain niyo po ang mga taong nasa likod ng aming worship service. Alam namin na sa pintong paraan ay ikaw ay nakakasama namin sa aming pagpupuri tuwing araw ng pagsamba. Pagpalain niyo po ang tech team, ang praise team, Panginoon, sa likod ng ganitong gawain. Alam namin na nagamit niyo sila upang magpatuloy kami sa aming mga pananambahan tuwing araw ng linggo. Lord, dalangin din po namin sa mga taong kasama namin sa lahat ng aming mga kapatid na nasa pagsubok, problema, Panginoon. Dalangin namin ang patuloy na pagpapala niyo sa kanila, sa amin, upang mamalagpasan namin ang mga problemang aming sa kasalukuyan na aming ang kinaharap. Alam namin na ito ay may katapusan. In Jesus' name, Panginoon, hindi po kami tutulungan. Panginoon, sa umagang ito, dalangin namin ang aming mga internet connection na nawing maging stable, maging maayos nawa ang aming pananambahan sa inyo. Ngayon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa umagang ito. Nawa ang inyong pangalan lamang ang maitaas, mabigyan ng karangalan sa aming pagsasamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating scripture reading, basahin po natin ang Matthew chapter 6, verse 9 hanggang 15. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang inyong pangalan. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. Sabay-sabay po tayo. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Purihin ang Diyos sa pakabasa ng kanyang salita. Happy Sunday po mga kapatid. Alam ko po na ngayon ay patuloy pa rin po na maraming nangyayari sa buhay natin. But if we count all those things that is happening, I am for sure na mas lamang pa rin po yung biyaya ng Panginoon. And for that, let's worship Him
for all He have done in our lives. Sa lahat ng bagay na ginawa niya at patuloy niyang ginagawa sa atin. And for that, let's sing this song for Him. Come on! My Savior, Redeemer, look to me from the mountain lane. Almighty, forever, I will never be the same as You came in. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Come on, we sing. 'Cause You live, You died, You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all You've done, Lord. We sing. Come on. My Savior, Redeemer, look to me from the mountain lane. Almighty, forever, I will never be the same as You came in. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Yes, Jesus. You lived, You died, You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all You've done, not 'cause You lived, You died, You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Come on, sing. For Him He is done. Yes, Lord. For all You've done, we praise You, Lord. Salamat, Lord, sa lahat ng bagay na ginawa Mo at patuloy na ginagawa sa buhay namin. And ultimately, You live and You died on that cross para sa amin. 'Cause You came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause You came near, You came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. And we'll sing. You lived, You died, You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all You've done, 'cause we live, You live, You died, You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Yes, Lord, for all You've done. Hallelujah, hallelujah. For all You've done. Hallelujah, hallelujah. For all You've done. Yes, Lord, we praise You, Lord. Kung nasaan ka man ngayon, may kasama ka man o wala, it's the perfect time for you to worship the Lord who live and give His life for you. Though you might not be able to shout it loudly, but through this song, let's declare that He lives and He is the God that we serve. Come on. To
to understand and shout praise and walk away and forget your name. I stand for you, it's all I do. Cause there's none that compares to you. Cause all I want this lifetime is you. Come on! And all I want this whole world is you. And we're saying, tell the world that Jesus lived. Tell the world that, tell the world that, tell the world that you died for them. Tell the world that he lives again. Come on! Clap your hands para sa Panginoon. No longer I, but Christ in me. This is the truth that set me free. How can this world be a better place? By the mercy and by the grace. And all I want this lifetime is you. Yes, the Lord. Yeah, and all I want this whole world is you. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that you died for them. Tell the world that he lives again. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that you died for them. Tell the world that he lives again. Come on! Kung nasan ka man ngayon, palakpak mo ang kamay. Come on, and tell the world about you. Come on! Come on, and tell the world about you. Come on, we tell the world about you. Ooh, come on, we tell the world about you. One more time we sing. Come on, we tell the world about you. Oh. Come on, we tell the world about you. Yes! Tell the world that Jesus lived. Tell the world that, tell the world that, tell the world that he died for them. Tell the world that he lives again. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that you died for them. Tell the world that he lives again. Come on, we tell the world about you. Come on, we tell the world about you. Tell the world that, tell the world, come on, we tell the world about you. Tell the world that, tell the world that, come on, we tell the world about you. Oh, come on, about you. Isang malakas palakpak para worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I sing, for you my God and King. I live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it will be for eternity. You know how wide you open up your arms when I need your love, how far you would go. Whenever I was lost, you said all you feel for me is undying love, that to show me through the cross. I worship you, my God, I worship you, my God. Forever I will sing, forever I will be with you, be with you.
I worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I sing, for you my God and King. I live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it will be for eternity. You know how wide you open up your arms when I need your love, how far you'd come. If ever I was lost, you said that all you feel for me is undying love, that to show me through the cross. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you, yes, I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Daniel chapter 6, verse 27. God delivers and rescues, and he works signs and wonders in heaven and on earth. Be still, the Lord will fight for you. Exodus 14:14. Exodus 16:4. I will rain bread from heaven for you. If the Lord delights in us, then He will bring us into this land and give it to us, a land which flows honey and milk. Numbers 14 verse 8. John 14:60. She loves me, will obey my commandments. Behold, to obey is better than sacrifice. 1 Samuel chapter 15, verse 22. Magandang umaga po mga kapatid at kamusta po kayo? At nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan at patuloy na naglilingkod, patuloy na sumasamba sa ating Panginoon Diyos sapagkat napakabuti po talaga ng ating Panginoon sa kabila ng pandemyang ito ay nananatili po ang kabutihan ng ating Panginoon at pagmamahal niya po sa bawat isa. Amen po ba mga kapatid? At kung yan po ang nararamdaman po natin, patuloy nating papurihan ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng ating pakikinig po ng banal na salita ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, ready na po ba kayo? At kung ready na po, tayo po ay mag-umpisa na po sa ating pakikinig ng banal na salita ng ating Panginoon. At ngayon nga po yung buwan ng Abril at natalakay po ng ating pastor, si Pastor Mark, yung resurrection, yung pagkabuhay ng ating Panginoon. At ngayon po, sa mensahe pong ito, magpa-flashback po muna tayo mga kapatid. Ipa-flashback po muna natin kung paano
at bakit nangyari at bakit dumating ang ating Panginoon at ano muna yung kanyang mga ginawa bago siya mapunta doon sa cross ng Kalbaryo. Bakit po siya nahirap, bakit siya namatay, at bakit po siya nabuhay. Kaya po ang mensahe pong nais iparating ng ating Panginoon Diyos, our Lord's pattern for prayer. Ang gagamitin po natin teksto yung sa Matthew chapter 6. Ayan po, Matthew chapter 6 verses 5 to 13. At meron din po yan sa Lucas 11 sa verse 1. So pwede po natin gamitin yun. Pero dito po tayo sa Matthew chapter 6. At alam nyo po, yung sa Sermon on the Mount, mayroon po tinuturo ang ating Panginoon. Ito nga po yung panalangin. At alam nyo po, ang panalangin ay isa po sa napakahalaga na dapat gawin ng mga Kristiyano at tungkulin nating mga Kristiyano, mananampalataya, na ipanalangin natin ang ating bansa, lalo na meron po tayong pandemya. Kaya po mga kapatid, ito po yung isa sa magbibigay po sa atin ng kapayapaan. Magbibigay po sa atin ng assurance ng ating Panginoon Diyos ay nariyan po sa atin sa pamamagitan po ng ating panalangin. Bago po lahat, ano po ba ang sinasabi ng ating Panginoon Diyos tungkol po doon sa Matthew chapter 6 na panalangin o tinatawag na the Lord's Prayer? Bago natin puntahan yon, tinuro po muna ng ating Panginoon na kung paano at hindi dapat gawin kapag ikaw ay nananalangin. Kasi nga doon sa Matthew chapter 6 verses 5 to 8, alam mo po yung mga Pariseyo, kapag itong mga nananalangin itong mga to, nasa mga public place o talagang maraming tao na nakakakita sa kanila at mahilig silang manalangin na patayo sa mga temple, sa mga sinagogue. At alam niyo po mga ginagawa ng mga yon, nagpipray po sila, alam niyo po yung reason, para makita sila ng mga tao. At para masabi, naku, napaka-prayerful naman nito, napaka-religyoso. At para din ipakita sa mga tao na sila ay sumusunod doon sa ano ang salita ng ating Panginoon. Kumbaga, well-versed sila. Kumbaga, pagdating sa salita ng ating Panginoon, ganun ang ginagawa nila. Pero sabi ng ating Panginoon, mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panukalandaan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kaya kasi nga itong mga Pariseyo na ito, mga hipokrito, mga hypocrites, di ba? At sabi nila, they pray always wanting to be noticed para mapansin ng mga tao at ang kanilang atensyon sa pagpipray ay yung kanilang para sa sarili, hindi po para sa ating Panginoon. So wag daw po tayong ganon. Sabi nga ng Panginoon, paano daw dapat tayong manalangin? Tuloy po natin po doon sa sabi ng ating Panginoon, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang nakikita at gagantihan kang amang nakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim. So, ibig sabihin nito, ang pakikipag-usap sa Diyos, pwede po siguro, sabi dito, private, bumasok ka sa silid. Diba? Dahil nga, ang pakikipag-usap sa Diyos ay isang mutual na relasyon mo sa ating Panginoon. Ito'y nakatuon, ang panalangin ay nakatuon para po sa Diyos. At hindi po para masabi na, ay, ikaw ay prayerful. Diba? Ikaw ay religyoso. Nakatuon sa sarili. Kaya nga sabi ng Diyos, tinanggap na nila yung kanilang gantimpala. Pero kapag nananalangin ka, sabi ng ating Panginoon, pumasok ka sa silid, sara mo yung pinto, at manalangin ka sa Panginoon dahil yun ang gantimpala nating mga kapatid na nagbumula sa ating Panginoon Diyos. Pero tatandaan po natin, meron pong mga panalangin na hindi
sinasagot ng ating Panginoon. Di ba po? Alam naman po natin yon na unang-una doon sa James chapter 1 verse 6 to 8, di ba? Kapag ikaw ay nananalangin at nagdududa ka, you are doubt. Tingnan niyo po doon sa Santiago. Basahin ko po sa inyo sa Santiago 1, sa 8, sabi niya, subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinaboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano ang talagang ibig. So may mga ganong bagay na parang nagda-doubt ka na alam mong hindi yon ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, ito yung mga bagay na panalangin na talagang hindi sasagutin ng ating Panginoon. At ano pa? Minsan yung maling motibo o yung purpose, bakit mo hinihiling yon? Halimbawa, Lord, gawin mong pong first honor yung aking anak. Kasi Lord, yung mga pinsan niya first honor, baka pag hindi po ako first honor yung aking anak, baka pagtawanan yung aking anak. Diba? May mga maling motibo. Diba? Lord, payamanin mo ako para yung mga nag-api sa akin, sila naman aapihin ko. Diba? May mga ganong motibo. Kaya nga po mga kapatid, kung mali ang motibo ng ating panalangin, ay yan po ay hindi sinasagot ng ating Panginoon. Sa Santiago po yan, chapter 4, verse 3. At ano pa? Ito po, first time siguro natin ito marinig. Basahin ko po sa inyo, doon sa unang Pedro 3:7. Makinig po kayo mga kalalakihan. Yung mga kalalakihan po dyan ha. Ako, encourage ko po sa inyo, basahin niyo po itong 1 Peter chapter 3, verse 7. Ano niyo po sabi niya? Kayong mga lalaki, pakitunguhan ninyong mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mahina at tulad ninyo'y may karapatan din sa buhay na walang hanggang kaloob sa inyo ng Diyos. Sa gayon, walang magiging sagabal sa inyong panalangin. Kaya nga po, mga lalaki, di ba, mga asawang lalaki, dapat daw nating mahalin, pakitunguhan ng mabuti ang ating mga asawang babae sapagkat sila ay mahina at tulad may karapatan din. At kung ganun pala ang gagawin natin, walang sagabal sa ating panalangin. Kaya po tayong mga lalaki, dapat maging makadiyos po tayo. Lahat, dahil kung maging makadiyos ka, mamahalin mo ang asawa mo, gagawin mo mabuti, at ang panalangin po natin ay sasagutin ng ating Panginoon. But sabi nga po, hindi naman po itong Matthew chapter 6 verses 5 to 8, yung the Lord's Prayer, hindi naman po sinabi na ito ay gawing paulit-ulit o solohin, di ba? Hindi po ito. Binigay po ito sa atin ng Panginoon para po maging pattern kung tayo ay mananalangin. Jesus gives us a model for prayer. Kaya nga po sabi niya, when you pray, you should pray like this. Diba? Po yung sabi niya doon sa verse 9, pray like this. And sabi ng ating Panginoon, Jesus does not intend to recite. Hindi naman po sinabi ng ating Panginoon na i-memorize natin ito. Pero wala pong masama na i-recite po itong mga bagay na ito kung ito naman po ay nagbumula at bukal po ito sa inyong puso. Kaya nga kasi nga po, alam niyo po nung history, alam niyo po yung mga Jewish, mga Hudyo, ang kanilang mga panalangin, talaga pong memorize nila. At yun po ay lagi nilang binabanggit kapag sila po ay nananalangin. Kaya alam na alam ng ating Panginoon. Kaya yung mga Hudyo na ito, they recite their prayer. Bakit? Kasi po, natatakot sila. Alam niyo po kinakatakutan nila? Hindi sila pakinggan ng Diyos sa kanilang panalangin. At pangalawa, bakit natatakot sila? Kaya sila nire-recite yung panalangin, baka magalit ang Diyos sa kanila
kapag kulang yung sinabi nila sa Diyos. Parang yun po yung kanilang thinking. Kaya nga po, ang Diyos, ang ating Panginoon, binigyan tayo ng pattern kung paano manalangin. Kaya nga doon sa, umpisa natin sa Matthew chapter 6, verse 9, di ba? Our Father in heaven. Bakit kaya our Father? Kasi gusto ng Diyos, God wants us to call Him Father. Ito po parang meron itong tinatawag na personal and authoritative position. Diba? Parang bilang isang anak, ano ang tawag natin sa ating mga magulang, diba? Sa ating tatay, Father, or Ama, Daddy. Diba? Yung mataas at merong paggalang na pagbibigay tawag mo doon sa iyong mga tatay. Bakit? Kasi He is our Father, siya ang ating Ama, at tayo kanyang mga anak. Di ba po sabi ng Romans 8 verse 15? Romans chapter 8 verse 15, ano po sabi niya? Ito po, sapagkat hindi kayo tumatanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, ang tinanggap na ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito'y nagbigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Diba? So, napakaganda po nung binanggit sa Roma 8:15. At alam naman natin ng ating Panginoon Diyos, He is our Father, at alam natin kung sino yung ating Ama, kung ano yung kanyang karakter, at ano yung ginawa niya para sa atin. Kaya nga po, alam po, pag isang ama, lahat ibibigay para po sa kanyang mga anak, para sa kanyang pamilya. At alam niyo, napakabigat po, napaka-amaze po itong ating amang Diyos, sapagkat ibinigay niya po yung kanyang bugtong na anak, kaisa-isa niyang anak, para lang maligtas po tayo mga kapatid. Kasi ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Kaya nga sa God wants us to call Him Father. At ano pa? Father in heaven, sabi nga, hallowed be your name. Pag sinabing hallowed be your name, ibig sabihin po nito, God's name is deserving of the highest honor. Kayo po ba, nagpupuri po ba kayo muna sa ating Panginoon sa inyong pong mga panalangin? O kaya ganito po, Lord, bigyan niyo po agad kami ng ganito. Lord, sihingi, di ba? Ang maririnig na lang sa panalangin ay panay kahilingan. Pero alam niyo po mga kapatid, sabi dito, He is worthy to receive glory, honor, and power. Kaya nga tignan niyo po doon sa Revelation chapter 4, verse 11, pahayag 4. Basahin ko sa inyo mga kapatid, yung pahayag 4:11. Ito po yung sabi niya. Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang, at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinanatili. Kaya po mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos ay karapat-dapat po nating sambahin, bigyan ng papuri kapag tayo po ay nananalangin. Nabanggit po ba kung ano po yung ginawa ng Diyos sa inyo? Halimbawa, niligtas ka ng Diyos sa kapahamakan. Dapat papurihan mo ang ating Panginoon na siya ay nagliligtas sa mga anak niya. Halimbawa, kung ikaw naman ay binigyan ng Diyos ng mga pangangailangan mo, ano pang pwede natin sabihin? He is God our provider. Kung ikaw ay pinagaling ng Diyos sa iyong karamdaman, at maraming gumagaling na mga kapatid nating may karamdaman, at kung yan ay pinagaling ng Diyos at lalong ikaw nakaranas, papurihan mo siya that He is God
of healer. Di ba? Siya po yung nagpapagaling ng mga may sakit. At dapat po natin bigyan ng papuri ang ating Panginoon. Praise is important part of our prayers. Kasi nga, we are the creation of the Creator and it's natural thing for us to worship Him. Dapat naman po talaga na bigyan naman natin ng papuri ang ating Panginoon Diyos sapagkat tayo lamang Kanyang nilalang. Tayo Kanyang mga ginawa. At dapat bigyan natin ng papuri yung ating Creator. At ano po ba yung mga attribute na pwedeng ibigay po natin sa ating Panginoon Diyos? Meron po ba kayong naisip na pwedeng bigyan ng papuri ang ating Panginoon Diyos? Meron po ba? I hope marami po kayong masasabi at marami kayong mabibigay ng papuri sa ating Panginoon Diyos. At ano po mga kapatid, tuloy po tayo. Sabi niya, verse 10, Your kingdom come. Ano sabi niya? Your kingdom come, your will be done. God wants us to reign in our hearts and lives. Gusto ng ating Panginoon na dapat siya ang manguna at siya lamang po ang number 1 sa ating buhay. Kaya nga, your kingdom come, your will be done. Ito po nire-remind sa ating ng Panginoon that we need to seek God's plan. Hanapin natin yung ang plano ng Diyos sa atin. Hindi po yung ating kagustuhan. Hindi po yung pansarili lamang. Kaya nga, Jesus remind us to seek God's plan, not ours, and kung ano yung gusto ng Diyos para sa ating mga kapatid. Kaya nga po, di ba po, meron po isang panalangin, Lord, your plans, your way, your everything is best for me. Napakaganda po ng panalangin na yun, di ba? Lord, your plans, your way, your everything is best for me. Hindi po yung panalangin na lagi na parang inuutusan na natin ating Panginoon, this is what I want you to do, Lord. Lord, gawin mo ito para sa akin. Lord, parang inuutusan na natin ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga po naalala ko po si Ama, Brother Levi. Sabi niya kapag nananalangin tayo, huwag tayong utusan natin ating Panginoon, humingi tayo sa Kanya. Di ba sabi niya, huwag natin sabihin na, Lord, bigyan niyo po ako ng pera. Di ba? Hindi, Lord, kalooban niyo po. Baka inihingi po namin ito, ngunit kayo pa rin po. Yun po yung sinasabi po ni Brother Levi nung habang po siya ay nabubuhay. But sabi nga, our prayer, it's all about God. Tatandaan po natin mga kapatid, ang panalangin ay tungkol sa Diyos at hindi po sa atin. Sabi nga, you love God and you love others. Kaya po mga kapatid, your kingdom come, your will be done. At dapat tingin po talaga natin yung kalooban po ng Diyos. Alam mo, sa buhay natin, Lord, ano po bang kalooban nyo? Ito po ba yung kalooban nyo para sa akin na ito'y mapapangasawa ko? Lord, ito po ba yung trabaho na gusto nyo po para sa akin na meron ako ngayon? Lord, ito po ba yung gusto mong ministeryo para sa akin? At ano nga po ba natin ang ating Panginoon? Lord, ito po ba yung pinapalakad nyo sa akin? Di ba po? Maraming gusto, alam niyo po, lahat naman ng gusto ng Diyos para sa atin mabuti. Tama po ba? Wala namang gusto ang Diyos sa atin na tayo may pahamak. Kaya nga dapat po mga kapatid sa ating panalangin, at tandaan natin, hiling natin yung kalooban niya at hindi po yung para sa atin. Ato ba? Verse 11. Give us day our daily bread. Ano po ibig sabihin nun? God wants us to depend on Him for everything. Yan po yung gusto ng Diyos sa atin, na tayo ay magdepende, mag-rely sa lahat ng pangangailangan natin sa Kanya.
Sapagkat siya naman po talaga ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan natin. Di ba po ba mga kapatid? He is the source of everything that we need. Kung kailangan mo ng pera, hindi sa Diyos ka lumapit. Kung kailangan mo ng trabaho, sa Diyos ka lumapit. Diba, lahat ng mga bagay na yan ay kayang ibigay po sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga, di ba ngayon, mga kapatid, umaasa ang mga tao saan? Sa gobyerno, sa ayuda. Di ba po mga kapatid? Kayo po ba, kasama po ba sa ayuda? Ang inyong lingkod, hindi po kasama. Pero, praise the Lord pa rin dahil alam naman natin na kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin mga kapatid. Di ba? Yung sa nga po natin kapatid nagugulat na lang kasi kahit wala po siyang trabaho, but ang Diyos ang nagsusupply po ng mga pangangailangan niya. 2 weeks po silang walang trabaho, sarado yung kanilang store. Pero napakabuti pa rin po ng ating Panginoon. We are to ask God to provide for our daily needs. And yan po ang promiso ng Diyos sa atin that He always provide for us. Mapapansin niyo po mga kapatid, bakit give us daily? Bakit hindi na lang ginawa ng Diyos, give us our weekly? Diba? Give us weekly bread. Or give us monthly bread. Or bakit hindi na lang ginawa ng Diyos na give us yearly bread? Bakit kaya po mga kapatid? Kasi, ito lang po yan, gusto ng Diyos na lagi tayong magre-rely sa Kanya. Kasi kung weekly, baka makalimutan mo na siya mga kapatid Halimbawa, weekly, magdadasal ka na lang every Sunday. Lord, wala na po yung supply niyo po ng 1 week. Di ba? Pag nag-supply na naman si Lord ng week, doon ka na lang manalangin. Pero kung everyday, nakarely sa atin, nakarely tayo sa ating Panginoon araw-araw, yan po yung gusto ng Diyos sa atin. Kaya nga, sinabi niya po doon, yung sa Matthew chapter 6, magdating po doon sa verse 25, kung natatandaan niyo po yan, yung verse 25 to 34, yung do not worry about tomorrow because tomorrow will worry about itself. Kaya nga po sinundan niya po agad yan yung Matthew chapter 6 verse 25 to 34 na huwag mag-alala. Dahil lagi pong sapat ang biyaya po ng Diyos sa bawat araw. Amen po ba? Laging sakto ang biyaya po ng Diyos sa bawat araw at hindi po yan kulang. At minsan sabi mo kung laging kasalo or laging 1.5 yan, di ba? Baka pag naman sumobra ang biyaya ng Diyos, sabi nga ni David, Lord, laging sapat mo lang ako bigyan ng biyaya at huwag mo naman ako pagkulangin. At huwag mo naman din akong pasobrahin. Baka sa pagkulang, isumpa kita. At baka naman pag sobra, kalimutan na kita. Kaya tatandaan po natin, lagi pong sakto ang biyaya ng Diyos sa bawat araw. Amen po ba mga kapatid? Hindi po magkukulang ang Diyos sa atin. Gusto ng Diyos tayo ay manalangin sa Kanya at mag-rely ng lahat ng bagay sa Kanya. We should never hesitate to ask on our needs. Kaya nga po yan ginawa niya panalangin Kung hindi niya po yan ginawa, hindi po dapat natin gawin manghingi sa Kanya. Pero ginawa niya po mga kapatid. Ibig sabihin yan, merong kasunduan ng Diyos na tayo ihihingi sa Kanya. Yun po yung blessing mga kapatid. Remember, tatandaan po natin, God is faithful to provide our needs. Ulitin ko po mga kapatid, remember that God is faithful to provide our needs, not what we want. Amen po ba mga kapatid? And next, verse 12, and forgive our debts. And we also have forgiven our debtors. God can alone forgive our sin and remove our guilt. It reminds us, mga kapatid, to confess our sins before and turn from our eyes. Pag sinabing confess, hingi tayo ng tapat ng tawad sa Diyos at kalimutan na
yung mga kasalanan, talikuran na yung mga kasalanan na kinukontes natin sa ating Panginoon. We're asking God to help with our sin. Kaya ngayon yung ating cry out na ilayo tayo lagi doon sa mga kasalanan, di ba? Yun po yung ating panalangin. Kayo po ba, nananalangin po ba kayo sa inyong devotion, Lord? Ilayo niyo po ako sa mga temptation. Ilayo niyo po ako doon sa mga kahinaan ko. At huwag po sana mangyari. At nire-remind po sa atin mga kapatid, sabi doon, and forgive our debts and also forgiven our debtors. At nire-remind sa atin ito mga kapatid, yung mga nagkasala sa atin, yung mga nakasakit sa atin, willing po tayong patawarin sila. Katulad ng pagpapatawad natin o paghingi natin ng tawad sa Diyos. Kaya kung pinatawad ka ng Diyos mga kapatid, dapat marunong ka din magpatawad. Kaya po yung mga alitan o yung mga samaan ng loob, dapat yan, tinakalas na natin yan Dapat ngayon, yung pagpapatawad ang siyang nangingibabaw. Diba po mga kapatid? Kaya nga kung tayo ay pinatawad ng Diyos, dapat marunong ka din magpatawad. At kung marunong ka din patawad, dapat marunong ka din mapagkumbaba. Diba? Yun yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos ang siyang walang kasalanan na hindi pinatawad sa iyo. Diba? Lahat po yun. Kaya napaka-gracious ng ating Panginoon. At wag po nating abusuhin yung biyaya ng Diyos na lagi tayong humihingi ng tawad every day. Diba? Alam naman natin tapat ng Diyos at tapat ng Diyos magpatawad. Gagawin ko pa rin. No. At dapat mag-manifest po sa atin kung paano ka pinapatawad ng Diyos, sinusuklian mo lagi lang kabutihan. Yung pinatawad tayo ng Diyos, sinusuklian natin ng mabuting bagay, hindi para maligtas ka po mga kapatid. Yun yung pabor, yung love mo sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, and forgive us our sin. And last po mga kapatid, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Sabi nga, do not bring us to the test, but deliver us from evil. God alone protect us from the temptation of the enemy. Kaya po mga kapatid, we are to plead to God for help na malagpasan at tulungan tayo ng Diyos yung atake ni Satanas na gumawa tayo ng masama, na gumawa tayo ng hindi kalugod-lugod po sa Diyos. Kaya po mga kapatid, ngayong panahon na ito, marami pong, dahil sa tagutom, dahil sa pandemya, maraming gumagawa ng masama. Diba? Maraming ginagawa si Satanas para ang mga tao gumawa ng masama. Nagugutom? Di magnakaw. Diba? Maraming ngayon gumagawa talaga ng masama dahil nga sa kanilang mga kahirapan. Pero po mga kapatid, tatandaan po natin, kahit anong pandemya na meron tayo ngayon, huwag po tayong gumawa ng masama. At hiling natin sa Diyos na tulungan niya tayo doon sa mga atake ni Satanas sa atin. Remember mga kapatid, alam ni Satanas kung ano ang kahinaan mo. Alam ni Satanas kung ano ang kahinaan ko. Alam ni Satanas lahat ng kahinaan natin. At kaya niyang gawin to para langin tayo mga kapatid. Upang sa gayon, lumayo tayo sa kalooban po ng Diyos. Kaya po mga kapatid, tatandaan natin, hiling natin lagi sa Diyos na Lord, sana pagtagumpayan ko ang mga bagay na alam kong mahina ako. Pagtagumpayan ko ito para lang sa ikalulugod at ikararangal ng iyong pangalan. Diba po mga kapatid? Yun po yung hiling natin every day. Kasi by the power of the Holy Spirit, we will overcome. Amen po ba? By the power of the Holy Spirit, we will overcome. Kaya po mga kapatid, sa panahon pong ito, yun po yung nangyari bago pa siya napako ng ating Panginoon. Tinuruan niya tayo
how to pray. Tinuruan niya tayo how not to pray, yung mga bagay na dapat hindi gawin sa panalangin. Pero tatandaan po natin, iiwan po natin mga kapatid sa oras pong ito, sa araw pong ito. Huwag po natin i-memorize. Diba? Kung memorize natin, pero dapat lagi po sa puso. Pero ang gustuhan po ng Diyos, yung pattern na ganun ang maging angkop ng ating panalangin. Pero ang tanong, nananalangin po ba kayo mga kapatid? Alam niyo po, napakahalaga po mga kapatid ng panalangin sa bawat araw, lalo na po sa pandemyang ito. At yan po ang magiging susi po natin at magbibigay po sa atin ng kapayapaan. Upang sa gayon, huwag tayong mag-alala. Huwag tayong mag-worried mga kapatid sa anumang mangyayari sa atin. Bagkus, binigay po sa atin ng Diyos itong pattern na ito at yun po ang dapat po natin gawin. Manalangin. Sabi nga, we pray more. Pray tayo ng pray at yung worry natin ay mawawala. Pray more, less worry. Sana po ganun po yung ating maging application na napakahalaga po ng panalangin mga kapatid sa buhay natin. Panalangin po natin yung ating bansa, ang buong mundo, ipanalangin natin yung ating mga kapatid sa pananampalataya na hirap, panalangin natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya na merong karamdaman, na tinamaan ng COVID. Lahat po mga kapatid, may magagawa ka po mga kapatid sa mundong ito, sa pandemyang ito. At isa po sa malaking magagawa mo po sa Panginoon, magagawa mo para sa ating bansa, ay ipanalangin ang ating bansa. At ipanalangin natin mga kapatid, yung kapwa natin mananampalataya. Lahat po mga kapatid, sana po, pakita po natin kung ano ang kahalagahan ng panalangin sa bawat isa. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat po. Tunay nga na ang iyong salita ay nagbigay sa amin ng kalakasan. Kaya Lord, patuloy niyo po kaming turuan ng aming puso ay laging mapagkumbaba at laging maging madalanginin sa lahat ng mga oras. Hindi lang po sa pandemya, kundi sa bawat pamumuhay Panginoon namin bilang isang Kristiyano. Lord, I pray and we pray ang aming pong mga kapatid na pananampalataya. Tulungan niyo po sila, lalo na Panginoon, ng mga kapatid namin na meron pong karamdaman, meron pong mga paghihirap, mga krisis, Panginoon, sa kanilang mga trabaho. Lord, tulungan niyo po sila. Amin po din pong pinapaabot ang aming panalangin, ang aming bansa. Tulungan niyo po, O Diyos, ang aming gobyerno, ang aming pong mga namumuno. Bigyan niyo po sila ng wisdom, kalusugan, Panginoon, at pagkakaisa, at lalong-lalo na, Panginoon, ng may pagkatakot sa inyo. Lahat, Panginoon, ng mga frontliners, dalangin po namin sila, O Diyos. Lahat, Panginoon, ang aming economy, tulungan niyo po kami na makabangon po muli. Naniniwala kami na ang bansa ng Pilipinas ay hindi niyo po pababayaan. Father God, please, tulungan niyo po kami at nawa madatan niyo po kami lagi sa aming panalangin na ang yung kalooban lagi ang siyang masunod, hindi po yung aming sarili. Father God, we submit lahat ng mga bagay na ito. Ngunit ang kalooban niyo pa rin po, O Diyos, ang siyang masunod at hindi po sa amin. Kaya Lord, maraming salamat. Pinupuri ka po namin at tinataas sa pangalan ni Jesus at lahat ay magsabi ng Amen. Gandang umaga po mga kapatid. There's a light in the darkness that shines, giving hope to all the world, hope to all the world. There's a door that's being opened to all, into a new living way, a new living way. Praise the name of Jesus, perfect Redeemer, start
There's a fire that burns in our hearts. Seeking us to return to the Father. And it's our passion that's not overwhelmed. We have seen it into the sun, to the face of the Son. Jesus, praise the name of Jesus, perfect Redeemer, star of the morning, yesterday, today, and forever. Jesus the same. Jesus, my Savior, my Redeemer. Yes, you are. You are wonderful, mighty God, eternal Father, Prince of Peace, mighty God, eternal Father, Prince of Peace. Praise the name of Jesus, perfect Redeemer, star of the morning, yesterday, today, and forever. Jesus the same. Praise the name of Jesus, perfect Redeemer, the star of the morning, yesterday, today, and forever. Jesus the same. Jesus the same. Sa mapagpalang araw po mga kapatid, tayo po lahat ay tumayo bilang paggalang po sa pagkarinig at pagbasa ng kanyang banal na salita na tunay na ang kanyang pagpapala, ang kanyang paggabay sa buhay nating ito, na patuloy ang kanyang patnubay sa pakikiisa ng banal na Espiritu. Ganito po ang ating papakinggan mula po sa 1 Corinto 11:23 hanggang sa mga susunod, ay ganito po ang ating mapapakinggan. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon na ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpapira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos maghapunan, ay dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin niyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inuman ang kopang ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tunay na pagpapala at pagkarinig
ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Mapagpala naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Sa iyo po ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian, na andito po kami sa isang tagubilin sa amin, sa aming pakikipagtipan sa iyo. Kaya po bago namin tanggapin ang tinapay at sarong ito ay puspusin mo po ng iyong banal na Espiritu, pagpalain, at walang hanggang pasasalamat dahil sa nakatagpo kami ng isang tipan na binibigay mo sa amin na kung paano ang dakilang pag-ibig mo sa bawat puso at kaluluwa ng taong mga nagdilingkod sa iyo at taong iyong inampon at binigyang mong karapatang maging anak ng Diyos. Kaya po, ikaw ang lagi nang gumabay sa bawat isa sa amin. Yamang sa iyo lahat ng mga bagay na ito ay dalangin namin na isok po namin ang aming sarili na kung paano mo kami inibig ay ganun ka rin po naming ibigin upang mula sa aming mga pananalita, sa aming pamumuhay na pinirira mo'y ikaw ang laging gumagabay doon. Kaya muli, ang kaisahan ng iyong banal na Espiritu at ang pag-ibig mo po ang siyang igawan mo sa amin. At ito po'y aming gagawin habang kami iyong pinahihiram ng buhay na ito. Ito po ang aming panalangin at walang hanggang pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, ngayon po at magpapaman. Amen. Tayo pong lahat ay dadako sa ating pagbibigay. Hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo ang nasulat sa 2 Corinthians 9 verse 7. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Tayo pong lahat ay magbigay ng ating kapu sa ating Panginoon.
Magandang umaga po muli at para po sa ating balita, maraming pong salamat sa mga kapatid po natin na nagpagamit po sa ating Panginoon upang pangunahan po tayo sa ating pananambahan through online. God bless you po mga kapatid. At gayon din ang ating pong mga nag-birthday, happy birthday po sa inyo. At nung nakaraan, na hindi ko po nabanggit, ay si Sister April Galimba, anak po ni Sister Miriam. Nag-birthday po kahapon o nung Friday, tama po ba? So, happy birthday po sa lahat ng mga hindi po nababanggit, ay mga hindi po na-post, ay pagpasapaman niyo po mga kapatid. Pero pipilitin ko po na makuha po lahat po na wala pong ma-miss ng mga birthday po ninyo. At gayon din po, ang atin pong mga gawain mga kapatid, ang atin pong mga gawain ay ang Diyos po ang nag-iimbita po sa atin na samahan po natin yung ating pong mga Bible study or devotion. Kaya po mga kapatid, so meron po tayong gawain. So every Tuesday po, ito po yung ating mga gawain. Every Tuesday, nagkakaroon po ang mga cell group or mga devotion leaders po ang nag-aaral po para po sa kanilang ituturo sa bawat department na naka-assign po sa kanila. At gayon din po, every Friday, meron po tayong upper room. Ayan, na tuwing Biyernes po tayo, 7 p.m. po ito. General po ito mga kapatid. At gayon din po, ang Friday ay yung JCF. Nag-umpisa na po nung nakaraang itong Friday ay nag-start na po sila. Ito naman po ay 8 p.m. sa pangunguna po ni Pastor Mark. At gayon din sa youth, 9:30 naman po sila Friday din. Sa pangunguna naman po ito ni Brother Jonas Cura. At pag Saturday, ang mga kababaihan, kung nandyan po lahat ng kababaihan, kayo po ay inimbitahan ng ating Panginoon na tayo po ay mag-join po dito mga kapatid upang pag-aralan ng kanyang salita. Every Saturday po ito, 7 p.m. Yan, Saturday, 7 p.m. At gayon din, ang Sunday, ito po, ang kalalakihan ay pangatlong linggo na po namin. Ito po ay every Sunday, 5 p.m. naman po ito mga kapatid. 5 o'clock to 6. Pangunguna po ito ni Pastor Roger. Ayan. At sa kababaihan, sa pangunguna po yan ni Sister G at si Sister Baby Yanson. At gayon din, sa Sunday, ang yak naman po, yung young adult voice. Ito po ay 7 p.m. At pinangungunahan naman po yan ni Brother June Alunen. At gayon din, ang Yap Girls ay 8 p.m. po yata ito. Yap Girls, yung mga young adult na babae, sa pangunguna naman po ang ating kapatid na Teng Alunen. So yan po yung atin pong mga gawain. Kaya po mga kapatid, ang Diyos po ay nag-iimbita po sa atin sa mga ganitong pagkakataon na pag-aralan po ang kanyang salita. Sana po ay meron po tayong mga per department naman ay daluhan po natin mga kapatid upang sa gayon mas maganda po, mas marami at magpalakasan po tayo lalo na po sa panahon pong ito. Kaya po, palain po kayo ng Panginoon sa pag-attend po ninyo mga kapatid. At gayon din ang ating pong tithes and offering, mga kapatid, paalala po natin ang ating mga tithes and offering, maaari nyo pong ipadala at send sa mga sa screen ng nakalagay po sa atin. At gayon din, meron po tayong mga nais ipanalangin at idulog po sa inyo po mga kapatid, lalong-lalo na po si Sister Madet Torrijos. Ito po yung kapatid po ni Ate Cindy. At ngayon po ay nasa PGH, ay sana po isama niyo po sa panalangin na gumaling po siya sa pamamagitan po ng mga doktor at lalo na sa paghipo ng ating Panginoon. Gayon din po nakaraan at ito nga po, dinulog ko po sa inyo, si Sister Mila Abigable. Alam naman po natin na malapit po ito sa atin. Si Nanay Mila na matagal po naging bahagi po ng Baclaran ay panalangin po natin. Si Brother Robert Gerland, isama rin po natin sa panalangin. At alam ko po, may mga kapatid po tayo na mga nagkakasakit. Mga hindi lang po sa Baclaran, kundi marahil po sa kapatid natin sa pananampalataya dito sa Pilipinas, mga nagkakasakit po. Kaya patuloy po tayong magdalanginan mga kapatid. At gayon din, ang ating pong everyday po meron po akong pinapasa po sa inyo
na prayer items. So, iyan po ay ginawa po yan ng CACD, Convention Action Coordinating Directorate, at ng SPNE sa mga tagapagpalaganap ng Ebanghelyo na magkaroon po ng simultaneous prayer ng Churches of Christ, Christian churches sa buong Pilipinas, sa ibang bansa, na ito po ay gagawin noong nakaraang Lunes hanggang susunod na linggo, Biyernes, sapagkat sa darating po na Sabado ay magkakaroon po ng prayer rally po via online. So, kaya po mga kapatid, samahan po natin ito, panalangin po natin, at yung mga prayer items po ay yan po ay sinesend ko po via GC. Kung naisend po yan, sa inyo pong mga prayer time, sa mga devotion po ninyo, paki-include nyo po lagi yung ating pong mga sinasubmit na prayer item. So, yun po ang ating pong gawain sa next Saturday. Yan po, magkakaroon po tayo ng prayer rally. FB lang po ito, at 3 p.m. I-announce ko po ito mga kapatid sa GC po natin at sa ating page. At gayon din po mga kapatid, ang ating pong Christian Ed, after ko po nito, ay nagkaroon po kami ng egg poster. Yan, noong nakaraang Easter Sunday. At yan po, ipapakita po natin. At ipapakita nyo po mga video clips po nito ng mga Christian Ed po. So, pagkatapos po ito, sila po ay makikita nyo na po yung video na ginawa po ng Christian Ed. So, yun lamang po yung ating pong mga balita at pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. Isang mapagpalang araw po muli mga kapatid. Nandito po tayo sa pangukas na panalangin. Inahamon ko po ang bawat isa na kung may puro tayong kahilingan sa panalangin, sa pamamagitan ng ganitong mga panalangin ay ang Panginoon ang siyang gagabay sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Tunay nga pong sa iyo ang kapurihan, karangalan, kalwalatian. Sa pamamagitan po ng aming mga awitan, mga mensahe na pakinggan, ay tunay nga pong nagdadagan po ang lahat ng aming mga pamumuhay sa buhay na ito. Dalangin po namin ang walang hanggang pasasalamat at pagpupuri sa iyong banal na pangalan. Sapagkat tunay nga pong kung wala ka sa amin, ay wala kaming Diyos na aming matatawagan. At ngayon po'y pinagkalooban mo kaming iyong mga abalingkod. Patuloy po ang aming kahilingan, naranasan sa buhay namin ito. Sa pandemic, naranasan ng buong mundo, lalong-lalo na po dito sa aming bayan. Kaya po dalangin namin na mga taong ginagamit mo ay bigyan po ng isang karunungan na pawang nagmumula sa iyo. At matuto po ang mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababa na ibigay sa iyo ang lahat ng mga bagay. Makasumpong po kami sapagkat sa iyong mga salita kung kami magpapakumbaba, kung iaalay namin sa iyo ang lahat ng mga bagay, ay tunay nga pong pagagalingin mo ang lahat ng mga may karamdaman. Dalangin po namin ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Kayo po ang gumabay, tumatnubay sa kanila. Kayo ang dakilang manggagamot ng aming buhay na kung paano ang kasalanan ay lilinis mo, ay gaan pa nga po ang mga karamdaman ito. Mas lalo ba pong malaman namin na ilapit kami sa isang Diyos na buhay. Ganoon din po naman ang lahat po ng aming mga adikain, balaking sa buhay natin ito'y kung mararapatin po, ay ganun po ang aming gagawin. Kalooban mo, patnubay mo, at kami po na iyong mga banlingkod na kung paano nga pong pinagsama-sama ang lahat ng mga panalangin, ay meron kaming isang pusong pagtitiwala na ikaw at ang iyong banal na kalooban ang siyang igagawad mo. Ang mga kaibigan
kapatid, kamag-anak na hindi natatatpo ng ganitong pananampalataya. Dalangin po namin na makasumpong po sila at ikaw lamang ang aming sampalatayanan, bigyan ng aming buhay na kung paano ang pag-ibig mo ay napakataas, ay ganoon mo kami inabot. Ganoon mo kami binigyan ng pagkakataon na iyong maging abang lingkod. Kaya po, patnubay ng inyong banal na Espiritu at patnubay ng iyong banal na salita ang siya tumimos sa aming puso upang huwag po kami manghinawa sa paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa. At ang pag-iingat mo, ang pagliligtas mo. Maraming salamat po sa mga pinagaling mo at sa mga sagot ng aming mga panalangin na patuloy po kami na iyong gawayan. Doon din po naman ang lahat ng mga nagsisapit at sumapit sa karawan at mga darating na karawan. Iba yung karagdagang araw at pagpapala ang siyang mapasa amin sa buhay namin ito. Kapurihan, karangalan at kalulatian ay sa'yo lamang. At ito po'y aming walang hanggang pasasalamat at pagpupuri, pagtitiwala sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ngayon po at magpapatuman. Amen. Daw binawa ng Panginoon, tanggapin natin ang kanyang pagpapala. At ang pagpapalang iyon ay sa kanyang mga banal na salita. Loobin ng Diyos, itaas ang kamay nito. Siya ay isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon. At sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, ay sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari sa kauna-unahang panahon, ngayon at magpakailanman. Amen.